Pagkaraan ng isang linggo, tumawag si Henry sa opisina ni Zaira. Wala pa rin ang babae. Nalaman niya na nagbakasyon ito ng 4 na buwan. 4 na buwan? Napakahaba namang bakasyon nun. Lalo siyang nakadama ng guilt. Alam niya kung gaano kamahal ni Zaira ang trabaho. Hindi ba trabaho ang laging first priority nito? Pangalawa lang siya sa mga prioridad nito sa buhay. Paano nito nagawang iwanan ng trabaho ng ganong katagal? That morning, bago siya tuluyang umalis ng bahay, hiniling niyang wag na munang pumasok ang babae. That was why he made love to her thoroughly. Para makalimutan nito ang trabaho. Gusto niyang mag-usap sila ni Zaira ng masinsinan. Ipinagtapat na sa kanya ni Gemma na buntis ito. Hindi naman niya kailangang pakasalan si Gemma kahit dala na nito ang kanyang anak. Handa niya suportahan ng bata. Alam ni Gemma ang real score sa pagitan nila. Mahal niya si Zaira. Hindi sila kasal pero para sa kanya ay asawa na niya na ito. Ngunit tulad ng inaasahan niya, hindi pumayag si Zaira. May importanteng kliyenteng kakausapin sa araw na yun. May isasarang kontrata. Higit na mahalaga yun kaysa sa kanya. Kaysa sa pagsasama nila. Sawa na rin siya sa pagiging pangalawa lang sa mga prioridad ni Zaira sa buhay. Nagpasya na siya. Iniwanan si Zaira at umuwi siya kay Gemma. Ang namagitan sa kanila ni Gemma hindi niya pinlano. Nangyari na lang. Madalas silang magkasama ni Gemma sa mga lakaran na may kaugnay sa trabaho. Kung minsan ay sila lang dalawa sa mga pinupuntahan nilang lugar. Hindi naman ikinaila ni Gemma na malaki ang gusto nito sa kanya. Pinagtapat sa kanya ni Gemma ang kalagayan. Hindi naman ito nagdemand ng kailangang pakasalan niya to. Nakarating yun sa kaalaman ng management. Hindi naman siya sinabihan na dapat niyang pakasalan si Gemma. But they were expecting him to do the right thing. Panindigan si Gemma at ang magiging baby nila. Hindi naman siya inutusan na i-anunsyo niya ang pagpapakasal nila sa TV, but more or less ay pinahiwatig iyon ng kanilang manager sa public affairs. It will sound so romantic. Kakagatin yun ng mga viewers, ang sabi ng kanilang manager. Ang hiling na lang niya sana hindi napanood yun ni Zaira. Kung makikita ko lang sana siya at malaman kung okay na siya. Ang piping hiling ng lalaki. Sinubukan niyang alamin kung saan nagbakasyon si Zaira. Hindi sila nagkausap kung saan ito nagtungo. Alam niya, tsak na alam yun ni Andy at ng boss ni Zaira na si Arnold. Ngunit tsak na hindi rin sasabihin yun ng dalawa sa kanya. Yun ang bumabagabag sa lalaki. Hanggat hindi niya nakikitang okay si Zaira ay hindi siya magpapanuto. Lagi siyang susundutin ng kanyang konsensya. Bumiling si Gemma sabay ka pa sa katabi sa higaan. Walang mahagilap ang kamay. Tumilat siya. Wala si Henry sa kanyang tabi. Tuluyan na siyang bumangon. Binuksan niya ang lampshade na nasa ibabaw ng side table sa kanyang tabi. Tinignan niya ang oras sa alarm clock. 2:00 na ng madaling araw. Naanag-ag niya ang anino sa salamin ng bintana sa may terasa. Naroroon si Henry. Naninigarilyo. Tila pagkalalim-lalim ng iniisip. May takot na bumubundol sa dibdib ng babae. Ilang gabi na niyang nagigis ng gising si Henry at tahimik na naninigarilyo sa labas ng kanilang silid. Madalas din niya itong mahuling nakatitik sa kawalan. Nag-iisip ng malalim. May ingat siyang lumabas sa terasa, nakatalikod si Henry. Nakatanaw sa labas. Sweetheart, banayad na tawag niya. Humitit ng malalim si Henry pagkatapos ay pinatay ang sindi ng sigarilyo at initsa sa ibaba. Yumakap si Gemma sa bewang nito mula sa likod. Isinandig ang pisngi sa likod nito. May problema ba? Marahang kumala si Henry mula sa pagkakayakap ng babae at pumihit paharap. Gabi pa, matulog na tayo. Makakasama sa'yo't sa baby ang mapuyat. Nagbalik na sila sa higaan. Malambing na yumakap si Gemma sa asawa. Nagsimulang paglaruin ng palad sa dibdib nito. Nagpaparamdam na kailangan niya to. Ngunit sa halip na tugunin yon ay tumalikod si Henry at kunway, antok na ito. May pagdaramdam na tumalikod na rin ang higa si Gemma. Sumidi ang takot na bumundol sa dibdib. Nagsasawa na ba sa kanya ang lalaki? Hindi na ba siya ma-appeal sa paningin nito dahil malaki na ang kanyang tiyan? Pangit na siya? Lingid kay Henry, punong-puno rin ng insecurity si Gemma. Alam niyang hindi sapat na kasal sila ni Henry para matiyak na hindi rin siya iiwanan nito. Kung si Zaira na naging ka-live-in nito sa loob ng 7 taon ay nagawa nitong iwanan, siya pa kaya?
Hindi rin assurance na dahil may anak sila hindi siya iiwanan nito. Natatakot si Gemma sa sariling anino. Dati halos gubat ang lugar na yon. Landas pa alang ang daanan bago marating ang ilog. May konting clearing lang para sa mga gustong mag-picnic. Malalim na tubig, malinaw at napakalamig. Mula yun sa bukal sa may malaking puno ng balete. Ngayon ay ibang-iba na. Malinis na yon. May mga concrete pathways, mga concrete benches sa ilalim ng mga punong kahoy at higit sa lahat nararating ng mga sasakyan. Nilagyan ng riprap ang tabing ilog, proteksyon ng lupa mula sa erosion. Somehow it spoiled the place. Maganda na hindi ba? May pagmamalaking sabi ni Rosalie. Ibang-iba na kaysa sa dati. Ang tanging nasabi ni Zaira, nasa tinig ang panghihinayang. Hindi yun naikaila kay Ruben. Tumingin ito sa kanya. But, well, I like it better before when it was wild and untouched by human hands. Para bang misteryo pang lugar na to noon? Now, ibinuka niyang mga kamay, naintindihan kong nararamdaman mo, ang sabi ni Ruben. Naintindihan kita. Ganyan din ang naramdaman ko noon. The place no longer holds any mystery. Dati takot ang mga taong lumapit man lang dyan sa may punot baka maengkanto. Ni hindi hinahawakan ng punot baka magalit ang mga lamang lupang nakatira raw dyan. Ngayon tignan mo, may mga nakaukit na mga pangalan sa puno. Unti-unti na itong sinisira ng tao. Sus, kay talagang dalawa, kung magubat ang lugar na to. Sino naman magtsatsagang pumunta rito para mag-picnic? Sabi naman ni Rosalie. Nagkatingin na ng dalawa at sabay na napangiti. May lungkot na kumanti sa puso ni Zaira. Tulad din nila ni Henry ang mag-asawang Rosalie at Ruben. Laging taliwas ang pananaw sa mga bagay-bagay. Pero mas nag-endure ang pagsasama ng dalawa. Dahil ba sa kasal sila? Kung nagpakasal din kaya sila agad ni Henry, hindi kaya siya naghanap ng iba? Napailing siya. Wistful thinking na lang yun. Isa sa maraming what if na malabong magkaroon ng kasagutan. Hello! Pabirong tawag ni Rosalie. Nagulat siya. Milya-milya na naman ang layo ng takbo ng utak mo. Biro ng kaibigan sa kanya. Ngumiti siya. Payak, hindi nakakarating sa mga mata. Iginala niyang tingin sa paligid. May ilang open cottages. Pinuupahan namin yung mga sheds na yan sa mga nagpipiknik. Yung mga gustong mamingwit, may mga pinapaupahan kaming hook and line. Nilalagyan namin kasi ng similya ng tilapia yung ilog. Tamang-tama pagdating ng summer, malalaki na. Pwede silang mamingwit, manisid. Wag lang kukuryentihin. Paliwanag ni Rosalie. Natanaw ni Zaira ang mga bahayan sa may bukana bago dumating sa picnic grove. Marami na palang mga bahay dito, puna niya. Oo nga kaya nga pinabakuran na namin to ng husto para hindi masyadong masalaula itong lugar. Sina Nana Tali at Tata Pilu pa rin ba ang nakatira doon? Tinuro niyang malaking bahay na nasa gitna ng nyugan. Yun ang dating bahay ng mga magulang ni Rosalie. Ang mag-asawang Pilu at Tali ang katiwala sa nyugan. Hindi na, doon sila sa kubo sa may bungad ng picnic grove. Sila ng caretakers dito, ani Rosalie. Hindi na kaya ni Tata Pilong magtrabaho ng mabigat. Matanda na to. Yung pamangkin niya si paring Diego ang kapalit niya sa nyugan. Silang nakatira dyan ngayon. Silang nakatira sa malaking kubong yun? Tanong niya. Tinurong malaking kubong nasa kabilang direksyon. Malayo yun sa karamihan. Kahit labas lang ang natatanaw niya ay nagagandahan na siya. Pabilog yun ang bubong ay yari sa kugon na may net covering. Ang dingding ay sawali, napapalibutan ng open veranda na yari sa bilog ng mga kahoy. Etnik na etnik ang dating. Yan yung sinasabi kong cottage na pinatayo ng paring Ruben mo nung nagbakasyon sina Itay at Inay at ang mga kapatid ko ng 1 taon. Maganda ang loob ng cottage, kompleto. Halika, tingnan mo. Yaya ni Rosalie. Doon lang kami sa kubo. Ang pasigaw na paalam sa asawa na naiwan. Maraming gustong umupa sa cottage pero ayoko. Ayoko masalaula itong bahay. Baka gawin pang short time ito ng mga magkulasisi. Ako pang may kasalanan. Patuloy ni Rosalie. Umakyat sila sa 4 na baitang ng hagdan. Nakapaharap ang pinto sa silangan. Sa nasisikatan ng araw sa umaga. Sa gawing harapan ay ang ilog at ang sa kabilang dako naman ay ang mga sul-ngasul na dagat. Sa kanang tagiliran ay ang malawak na palayan. Ngayon at malapit na mag-anihan ng mga palay ay tila dagat yung naginto na umaalon-alon din kapag umiihip ang hangin.
Sa dulong kaliway maluwang na nyugan at sa gawing likuran ay matatanaw ang mahabang bundok ng Sierra Madre. May malaking duyan sa balkon, nakatali sa may biga. May 2 rocking chairs at mga mahabang upuang kahoy. Ang sahig sa balkon ay kinalis na kawayan na taga sa panahon. Hindi na yun bukbukin. Materials fertes to, sabi ni Rosalie. Piling-piling mga kahoy na ginamit. Yero ang itaas niyan. Pinatungan lang ng kugon at ilang bobida ay yari sa dahon ng anahaw. Napatingin si Zaira sa bubong. Parang mga abanikong isa-isang ikinabit yon sa itaas. May isang maluwang na kwarto sa loob, naka-screen yun. May malit na kusina at may malaking banyo. Napangiti si Zaira na makitang banyo, may bathtub pa, ang sabi niya. Alam mo naman na mga foreigners, mahilig magbabad sa tubig, hindi nga marunong maligo na gamit tabo, sabi naman ni Rosalie. Saan ang source ng tubig? Ang tanong niya. Diyan sa bukal, may pressure tank sa ibaba. Doon sa shed, lagay ng mga tools at iba pang gamit dito. Tinuro ni Rosalie ang sinasabi. She was thrilled. Words turned constantly in her head to describe what she felt. It was hard to pinpoint. Nilapitin ni Rosalie ang kaibigan. Hey, para ka namang naingkanto niyan. That was the word. She was bewitched. She fell in love with the place at once. Ang ganda-ganda naman dito. Sandali siyang pumikit at pinuno ng sariwang hangin ng dibdib. At dahan-dahang pinakawalan. Presko, tahimik. Yun ang lugar na kailangan niya. Rosalie, can I stay here? Napatingin si Rosalie sa kaibigan. Matagal bago napapayag ni Zairang mag-asawa. Nahayaan na siyang tumira sa cottage. Naghahanda na siya para lumipat doon. Dinidiscourage pa rin siya ng kanyang kaibigan. Alam kong kailangan mo magkaroon ng privacy, pero hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala, lalo na't malayo ka sa mga kapitbahay. Kung may mangyari sa'yo doon, walang makakarinig. Rosalie, kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Remember, inter-school champion ako sa taekwondo noong araw? And besides, anong ginagawa nito? Nilabas niyang maliit na baril mula sa bulsa ng kanyang maleta. Baril? Bakit meron ka niyan? Hindi ba bawal yan? Lisensyadong baril na to at may permit to carry ako, aniya. Okay, kumbinsido na ako. Pero kapag may kailangan ka, kapag kailangan mo ng kausap, remember, naririto lang ako. I know, hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag mong isipin yun para ano pa na naging magkaibigan tayo, ani Rosalie. Mula sa balkonahin ng cottage ay natatanaw na niya ang dagat. Kapag binaybay niya ang ilog, dagat na ang tutumbukin nun. Yun ang kanyang ginawa. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha. Akala niya malapit lang ang dagat, ngunit ilang kilometro ng nilalakad niya ay hindi pa rin niya yun nararating. Nang sa wakas paglagpas niya sa isang madawag na lugar, tumambad sa paningin niya ang dagat. Inakyat niya ang isang malaking batong itim. Naupo siya sa ibabaw nun at buong paghangang pinagmasdan ng paligid. Napakaganda ng lugar na yun. Maraming malalaking puno sa paligid. Halos pare-pareho ang laki ng mga bato. Makikinis sa mga yon. Napadakong paningin niya sa asul na dagat. Matamang pinanood ang mga alon. She loved watching the wave. Parang mga puting kabayo nagkakarerahan. Naguunahan na makarating sa dalampasigan. Hindi niya kayang ipaliwanag kung anong nakikita niya sa mga alon. Somehow she found an inner peace just watching the wave. Ang tila walang katapusang pakikibaka na makarating yon sa dalampasigan upang muli lamang babalik sa laot. Kuminsan ay malalakas ang alon na sumasalpok sa batuhan. Kuminsan ay banayad at tila nahihiyang humalik sa dalampasigan. Saan na nga ba niya narinig yun? Na ang buhay ay inihahambing sa alon. Kapag may unos ay malilikot ang mga alon. Kapag magandang panahon ay tahimik din ang mga yon. At ang buhay niya ngayon ay tulad sa isang maunos na panahon at malilikot na mga alon. Maagang nagpunta si Diego sa bahay ng mag-asawang Ruben at Rosalie. May bago ka na palang kotse pare, ang bati niya. Tila pamilyar sa kanyang kotseng nakikita niya sa garahe ng mag-asawa. Natawa si Ruben. Hindi akin yan pare, sa kaibigan ng kumari mo. Nagbabakasyon dito. Bahagyang napakunot noo si Diego. Naalalang babaeng tinulungang magpalit ng gulong sa bundok. Ang babaeng yun ba ang bisita ng mag-asawa? Lumabas si Rosalie, dinulutan siya ng kape. Kamustang biyahe mo paring Diego? Ayos lang, kumita rin kahit papano, ang sabi ni Diego.
Inirimit ni Diego ang pinagbilhan ng niyog kay Rosalie. Kukunin mo na bang kaparte mo? Luluwas ko pa yung natitirang niyog, may 3 trucks pa siguro yon. Minsana na lang ang kwentahan natin pagdating ko, ang sabi niya. Alam na mag-asawa na may pinaglalaanan si Diego ng malaking halaga ang pagpapagamot sa anak, kaya nang makiusap ang lalaki na siya na lang ang magluwas ng niyog, sa pamilihan ay pumayag na sila. Hinihintay ni Diego na lumabas ang bisita ni na Rosalie at Ruben, ngunit hanggang sa makaalis siya hindi yun lumalabas. Hayaan mo, magdadala ko ng alimango mamaya kapag may nahuli yung pain ko, ang sabi niya. Sige nga pare, ang sang-ayon naman ni Rosalie. Mapatikim naman natin si Zaira ng specialty natin, ginataang alimango na may paku. She could sit there forever just watching the wave, na bigla na lang may sumulpot na bangka mula sa kung saan. Bumaba ang lalaki mula sa bangka, tinali yun sa may kahoy sa talahiban. Nakahubad baro ang lalaki. Naka-shorts ito ng pinuto na pantalong maong. Wide shoulders, narrow hips. Ang taas at tindig ay pamilyar sa kanya. Ngunit may kalayuan ito sa kanya kaya hindi niya ganap na makita. Ipaparamdam sana niya na naroon siya nang biglang malaki ang kanyang mga mata. Hinubad ng lalaki ang shorts at hubad-hubad na nag-dive sa tubig. Mabilis na umalis si Zaira sa kinuupuan at umuwi. Mula sa cottage ay natanaw ni Zaira ang 2 trucks na kinakargahan ng niyog. Nakita niyang naroon si Tata Pilo, lumapit siya. Tuwang pinanunood ng mga nag-aalis ng balat ng niyog. Napakabibilis na mga to. Ano po yan? Gagawing kopra? Ang tanong niya. Hindi, iluluwas na yan at ibibenta sa ibaba, ang sabi ni Tata Pilo. Masyado kasing mababa ang presyo ng kopra ngayon. Ngunit wala na sa sinasabi ni Tata Pilo ang atensyon ni Zaira, kung hindi sa batang lalaki na tahimik na naglalaro ng bola sa hindi kalayuan. Cute ito bagamat may kaliitan at may kaitiman. Nabitawan itong bola at gumulong sa may paanan ni Zaira. Dinampot niya yon. Nakatingin lang sa kanyang bata, ayaw lumapit. Si Zaira nang lumapit. Here, catch! Init siya niyang bola, mabilis na sinaloy ng bata. Natiling nakatingin to sa kanya. Hello, anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya. Hindi siya nakaririnig at nakakapagsalita, Zaira, ang sabi ni Tata Pilo. May awang humaplos sa puso ni Zaira para sa bata. Ilang taon na ho siya? Mag-6 na, sagot ng matanda. Nagpatingin na ho ba siya sa espesyalista? Oo, ang sabi ni Diego, nakakarinig naman ng bahagya ang bata. Kailangan lang makabitan ng hearing aid. Baka raw kapag nakarinig na ay makakapagsalita na rin, ang sabi nito. Kaya nga, ganun na lang ang pagsisikap ng ama para mapakabitan ng hearing aid ang anak. Malaki-laking halaga rin daw ang kakailanganin. Muling nilapitan ni Zaira ang bata. Kinausap hanggang sa unti-unti niyang nakuha ang loob nito. Nang bumalik siya sa cottage ay naisama niya si Benji. Iginawa ito ng sandwich at pinagtimpla ng gatas. Sa pamamagitan ng maraming senyas at muestra, kasabay ng pagbuka ng bibig ay nagkakaintindihan sila kahit papano. Magmula noon, pagkagaling ni Benji sa school ay kagad na tumutuloy kay Zaira. Lagi namang may nakahandang merienda si Zaira para sa bata. Naisipan ni Zaira na ayusin ang paligid, gawing Japanese garden. Maraming mga nakakalat na tuod sa paligid. Tinayo niyang mga yun at inayos sa isang tabi. Tinamnan ng mga halamang gubat. Yun ang kanyang pinagkakabalahan ng sumunod na mga araw. Madalas ay katulong niya si Tata Pilo at Nana Tale at si Benji. Nang malaman niya ni Rosalie tuwing hapon, naroon na rin ito at tumutulong. Panay ang kwento ni Benji sa ama nang dumating ito mula sa biyahe. Ano raw? Tanong ni Diego sa tiyahin. Kapag may sinasabing anak na hindi niya naintindihan ay naiinis siya. Naawa siya rito. Nasa mukha naman ng batang frustration kapag hindi naintindihan ang sinasabi nito. May kaibigan daw siya, magandang babae. Si Zaira, yung kaibigan ni na Rosalie at Ruben. Diyan siya nakatira sa cottage. Ang kwento naman ni Tale. Napakunot noo ang lalaki. Siya lang mag-isang nakatira doon? Oo, bilib nga ako sa batang yun. Malakas ang loob. Hindi siya natatakot na mag-isa doon. Alam mo ba, napakaganda ni Zaira. Sexy at mayaman pa. Bagay kayo, ang biro ni Tale. Ano kaya kung ligawan mo? Natawa si Diego. Haya na naman kay Tia. Makakita lang kayo ng magandang babae. Gusto niyo ng paligawan sa akin? Aba Diego, panahon na para mag-asawa ka ulit. 2 taon ka ng biyudo. Bata ka pa.
Ang paalala ni Tale. Sabi niyo mayaman siya at maganda. Papatol ba yun sa isang katulad ko lang? Bakit? Gwapo ka naman na. Masipag, responsable. Hindi ba ang daming babaeng nagkakandara pa sa'yo? Chang, huwag na ho kayo mag-ilusyon. Hindi ho papatol yun ang taga rito. Ng isang katulad ko lang. Iniba na ni Diegong usapan. Nagkwentahan na kami ni paring Ruben. Pwede ko nang iluwas si Benji. Ay, salamat naman sa Diyos. Sayang anak mo, matalino pa naman siya. Mas matalino pa marahil siya kapag nakakarinig siya, ang sabi ni Tale. Maalinsangan ng panahon, nakabukas na lahat ng bintana sa silid. Nakatutok na sa kanyang electric fan, ngunit parang hindi pa rin siya makahinga. Bumangon na si Zaira. Mag-isa lang naman siya sa gawing iyon. Malayo ang mga kapitbahay. Hindi na siya nag-abalang patungan ng suot na pantulog. Kabilugan ng buwan, ngunit bahagyang natatakpan ng ulap. Makapal sa gawing hilaga. Tanda ng malapit ng umulan. Kaya mainit ang singaw ng paligid. Parang walang kahangin-hangin. Napatingin siya sa gawing ilog. Kumikislap ang tubig sa malamlam na tama ng liwanag ng buwan. Tila nag-aanyaya. Bumaba siya, may maliit na pinakapantalan doon na yari sa pinagputol-putol na puno ng nyog. Tuntungan kapag naglalaba o namimingwit sila sa ilog at pinagtatalian din ni Ruben ang bangka nitong digaod. Ginagamit kapag namamanti ang mga ito sa dagat. Wala ang bangka sa kinatatalian nito, inalis niya ang tsinelas. Inililis ang laylay ng damit at naupo sa gilid ng pier. Inilaylay ang mga paa sa tubig. Maging ang tubig ay mainit ang singaw, nakadama siya ng ginhawa. Yun ang gusto niya sa lugar na yon. Tahimik, payapa, ngunit isang gabing iyon sa mga gabing kahit na gaano ang pagod niya sa buong maghapon. Kahit na anong gawin niya ay ayaw siyang dalawin ng antok. Sinusumpong siya ng matinding pangungulila. Sa araw ay nagagawa niyang iwaglit sa isip si Henry. Marami siyang pinagkakaabalahan, ngunit pagdating sa gabi, kapag mag-isa na siyang nakahiga sa kama, kapag meron na siyang pagkakataong mag-isip. God, she still missed him a lot. Her body and soul cried for him and she hated herself for it. Kung bakit hindi pa rin niya ito lubos na malimutan. 2 linggo na pala siya sa lugar na yon. She felt elated dahil nagawa niyang hindi buksan ang TV upang abangan ang paglabas doon ni na Henry at Gemma. Dati pagdating ng evening news ay nakaglo ng mata niya sa screen. Malungkot na napapabuntong hiningang dalaga. Hindi madaling kalimutan ang mga taong pinagsamahan nila ni Henry. At sa loob ng mga taong iyon, wala siyang ibang naalala kundi ang kaligayahang pinagsaluhan nila ni Henry. May mga sandaling nagkakatampuhan din sila, ngunit hindi nila hinahayaan na matapos sa magdamag na hindi sila nagkakabati. Henry was her first love. And first love never dies. She was a late bloomer. Hindi niya pinapansin ng mga lalaking aali-aligid sa kanya. Nang umibig siya kay Henry ay 3rd year college na siya. Magmula nang maging magnobyo sila ni Henry ay hindi na siya tumingin sa ibang lalaki. Hindi na niya kailangan tumingin sa ibang lalaki. Taglay na ni Henry ang lahat ng katangiang hinahanap sa isang lalaki. Gwapo, matalino, masipag. They were perfect for each other. As lovers, as partners. Yun ang akala niya. Kasama sa lahat ng mga pangarap niya si Henry, buong akala niya ganun din ito sa kanya. Yun pala'y may iba na itong kasama sa mga pangarap nito. Ang masakit, wala siyang kahina-hinala. Hindi siya binigyan ng rason ni Henry na maghinala siya. She trusted him. Paniwalang paniwala siya na buong-buong pagmamahal ito sa kanya. Tulad ng pagmamahal niya rin dito. Hindi na niya napigilan ang mapait na luha na mabilis na nag-uunahan sa magkabilang pisngi niya. Saan ba ako nagkamali? Ang paulit-ulit niyang tanong sa sarili. May kulang pa ba sa pagmamahal na binubuhos niya dito? Itinaas niya ang mga tuhod, niyakap yun ng mga kamay at tahimik siyang umiyak. Naipangako niya sa sarili na hindi na siya iiyak. Ngunit may mga sandaling hindi niya kayang pigilan ang emosyon. It was one of those lowest moments of her life. Kung minsan ni parang gusto na niyang wakasan ng buhay, ngunit lagi siyang nauunahan ng takot sa Diyos. Pagkaraan ng mahaba-habang sandali, ay pinunasan niyang likod ng palad ng basang pisngi. Huminga siya ng malalim para pagluwagin ang dibdib. Walang kasing sakit ang ginawa sa kanya ni Henry. Tumingala siya. Please God, help me forget him. Ang piping dasal. Walang sugat na hindi pinaghihilom ng panahon. Sana nga'y kayang paghilumin ng panahon ang sugat sa kanyang puso.